So mga paps, kumusta pala? Ngayong araw pala, samahan nyo akong magbaklas nitong clutch lining, okay? So bakit ko gagawin tong video na to? Kasi eto mga paps, eto dapat mini-maintain din natin to. Dapat eto nililinisan natin to. Yan. May posibilidad din na magkaroon tayo ng dragging kapag nag-i-stack up yung pinaka rito, yung pinaka movement ng pinaka clutch lining natin. So pagtatanggal nito, gamit kayo ng ng flat screw. Yan. Op, tumalsik. So pagkatapos natin matanggal yung pinaka-lock niya, ito tanggalin natin yung pinaka-plate niya rito, yung pinaka-bakal niya rito. So ayan, natanggal ko na to mga paps. Susunod natin ay ito, yung pinaka-spring niya. Ito na yung pinaka natin, yung sa clutch lining natin. Yan. Kung napapansin, nag-isip ko na siya. Yan. Linisin natin mamaya yung pinagkakabitan nito. Tapos, lagyan natin ng grasa. So, ito, tanggalin natin to. So, ayan. So, ito na siya mga paps. Ayan, ito yung mga goma niya, tanggalin ko na rin. Ito, pupunasan ko na rin yung goma. Yan. Okay, siya. So, ito yung pinaka, niya, yung clutch lining assembly niya. Yan. Yung clutch lining, at saka ito yung pinagkakabitan niya. Then yung spring, saka yung rubber. Pag nilinisin nyo to, pwede gasolina. Pero kasi ang gagawin dito, hindi ko ito lalagyan ng gasolina kasi baka masira yung pinaka-rubber niya. Ito yung pinagkakabitan dito. Ngayon, ang gagamitin ko lang ng panlinis dito, throttle body cleaner. Ito, linisin ko to. Yan. Tapos yan dito sa loob-loob niya. Okay? Bago natin ibalik, lagyan natin ng ito, grasa to, okay? Pag masyado maraming grasa dito mga paps, tama lang, yan dito, yan. Tapos, pwede ko na ibalik itong mga to. So ito, ibabalik natin yung spring, yan. Sa pagbabalik dito, ganun lang din, tulad ng kanina, reverse order lang. So ito, medyo nahirapan ako rito, gagawin ko, gagamit ako nito, yan. Yeah. Okay. Yan. Sa susunod natin mga paps, ito, yan, ibabalik na natin ito dito. Yan, itong pinakabakal niya. So, ayan siya. Ayan, fit naman yan. Pagkabalik dyan, ayan, nakita nyo. Ayan.
So, mga paps, ito na yung pinaka-clutch lining natin sa Yamaha Mio. Ngayon, ganun lang yung pagbabaklas nito. Ito, yan, i-check nyo, baka nag-i-stack up yan. Yung movement kanina, di ba, narinig nyo, nag-i-squeak siya. Yun, i-check nyo rin yun. So, ito lang yung pinakita ko kasi meron naman ako mga guide kung paano baklasin yung pinaka-torque drive. So, okay mga paps, etong part na to, importante to. Para iwas bilog at iwas abala sa paghihigpit ng ng drive phase at saka ng bell. Ito yung torque specs. Gagamit ako ng Flyman torque wrench. Ito, sinet ko sa 59. Etong sa drive phase 59 Newton meters, okay? So yan, para sigurado lang mga paps. Mahirap na eh. Yan. Mulog na. Ayan. So okay na yan, 59 Newton meters. Dito naman ang torque specs nito, ito importante to mga paps. 49 Newton meters. Napaka-abala niya pag sobrang higpit niyan. So ito, 49 Newton meters, sinet ko yun dyan. Okay? So yan. 49 Newton meters mga paps. 49 na ako. Tumunog na. So, ayan mga paps, tumunog na. Yan, 49 Newton meters. Okay?